Kumusta mga kaibigan? Kahapon, February 18, 2026, pakilala ang ating Vice President ng Pilipinas, si Sara Duterte. Subalit, tatlong bagay ang aking napansin. Unang-una, nang siya ay nagpakita, kadalasan kung ang Vice Presidente ay magsasalita, siya po ay merong tinatawag na sign o yung pinaka-logo ng Vice President. At sa kanyang likuran ay merong bandera ng Vice Presidente. Subalit kahapon, nung siya ay nagsalita, ang unang-unang napansin ko at una niyang ginawa ay siya ay nagsalita nang wala ang seal ng Vice President. Ibig sabihin, yung pinaka-badge na kadalasan ay nasa harapan ng rostrum pag nagsalita siya. Na ibig sabihin ay ang nagsasalita ay ang Vice Presidente ng Pilipinas at wala din ang bandera. Ang napansin ko unang-una ay siya ay nagsalita lamang ng walang background, wala yung badge, wala yung bandera, kundi ang bandera lang ng ating bansa, ang bandera ng Pilipinas. Ang pangalawa na napansin ko, na imbis na siya ay magsalita sa kanyang mga issue na laban sa kanya, lalo na yung darating na impeachment na ngayon ay niluluto sa Kongreso, hindi siya nagsalita tungkol doon. Hindi siya nagsalita sa pagdepensa ng kanyang posisyon bilang Vice Presidente, kundi ang kanyang ginawa ay mangumpisal sa atin at humingi ng paumanhin na ngayon ko lang narinig sa isang mataas na posisyon ng ating bansa, Presidente o Vice Presidente, nagagawa ng ganyan, na siya mismo ay magsasalita ng diretso sa mga tao, hindi bilang isang Vice Presidente o pangalawang Pangulo, kundi siya ay nagsalita bilang isang ordinaryong Pilipino. Isa siya na isang tao lamang na tumatayo sa harapan ng ating mga mamamayan upang sabihin na siya ay mangungumpisal. Ang pangungumpisal niya ay tungkol sa nangyari sa pagitan nilang dalawa ng Pangulo natin na si Presidente Marcos Jr. Yan ang pangalawang napansin ko at nakita ko. Ang pangatlo na dumagundong at sa ngayon ang buong mundo ay kinover ang news niyan mula kahapon hanggang ngayon. Maski saan channel kayo magpunta sa buong mundo, ang salita, ang ginawang speech ng ating Sara Duterte ay na-translate yan hindi lang sa English, sa Chinese, sa Indian, hanggang sa Africa. Umabot po yan sa buong Europa at sa South America at lalong-lalo na dito sa Asia. Napansin ko po yan kahapon nung siya ay nagsasalita na na-pick up kaagad yan ng mga news sa buong mundo. Bakit ganoon nangyari? Dahil siya ba ay kilala sa buong mundo? Hindi naman siya umikot sa buong mundo? O dahil sa buong mundo, lahat ng bansa ay mayroong mga Pilipino na nakinig, hindi lang dahil sa kanya, kundi gustong malaman kung ano talaga ang nangyayari dito sa ating bansa. Yan ang inihatag kahapon ng
ating Vice Presidente. Subalit, nung nagsasalita siya, hindi siya nagsalita bilang isang Vice Presidente. Tignan natin kung ano mangyayari at ano magiging kinabukasan ng isang Sara Duterte sa ating bansa, lalo na sa 2028. Kung aabot man lang siya sa 2028, dahil maraming puwersa, maraming tao, maraming politiko ang talagang ayaw na ayaw siya ang mamuno sa ating bansa. Kasama na dyan ang mga ibang relihiyon, lalo na ang Katoliko. Ayan ang totoo. May mga negosyante na marami din na ayaw siya ang mamuno. Kaya ang lumalaban sa kanya ay marami. Maski ang administrasyon na nagbigay sa kanya ng zero budget. Mas maraming pera siyempre ang administrasyon para labanan ang hinaharap na eleksyon na ito. Kung aabot nga lang, ulitin ko, sa eleksyon ang ating pangalawang Pangulong Sara Duterte. Tignan na lang natin kung ano rin ang mangyayari sa mga darating na araw, dahil sa 23 ng Pebrero ay magsisimula na ang tinatawag na hearing ng kanyang ama na dating Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte. Yan po ay mangyayari sa 23 February, sa isang linggo. At titignan natin kung ano magiging resulta ng hearing na yan. Maliwanag na sinabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya pupunta sa korte, kundi sinusurrender na niya ang kanyang karapatan. Binibigay na niya ang kanyang kinabukasan sa ICC. Natatanggapin niya, kusang loob niyang tatanggapin kung ano man ang ibibigay sa kanyang parusa, at tanda naman siya na humarap dito. Yan ang sinasabi niya para sa bansa. At hindi lang po yan ang mangyayari. Ang iniintay din natin ay ang resulta ng Kongreso kung maitutuloy ang impeachment. Napalagay ko nga maaaring ituloy talaga dahil handa talagang pigilin ang ating Vice Presidente Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas. Kung sakaling siya ay ma-impeach, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang isang kandidato sa 2028. So mga kababayan, huwag nating tigilan ang ating pagdadasal para sa ating bansa, pagdadasal sa mga Pilipino, lalo na yung mga nasa abroad na nag-aabang kung ano mangyayari sa ating bansa, at ang mga Pilipino rin siyempre dito sa ating bayan na nagkakagulo pa rin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. God bless the Philippines. God bless the Filipinos abroad and in this country, lalo na po ang mga kabataan. Sana man lang mayroon tayong magandang ibibigay na kinabukasan sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas.